frustrations nung nag-a-apply ako. Pati yung insecurities, totoong may discrimination sa physical appearance kapag gusto mong frontliner ka. Sabi sa akin nung isang nag-i-interview na HR, kasi hiring sila front desk. Hiring sila front desk. Sabi niya, ano sa tingin mo yung reason para hindi ka namin i-hire? Talagang sagot ko, mataba ako. Yun talaga. Yun talaga yung reason. Kasi syempre kapag front desk ka, dapat mukha kang pang beauty queen, di ba? Dapat ganun. Sabi ko, yun lang. I think that's the only thing that will stop you for hiring me. Sabi ko, but I can work on that, ganyan. Kasi may history naman ako sa inventory, ganyan. So, hindi ako na-hire doon. Nag-try, and then eventually this hotel, kung saan ako nag-work for 4 years or almost 5 years, binigyan ako ng shot. First, nilagay nila ako as cost control. Kasi somehow related siya dun sa work ko sa hardware kasi about inventory and all of that. So, somehow related siya. And then, ako kasi, nung time na yun, parang hindi ako sanay na nayayaw-yawa, napapagalitan, ganyan. Yung naging manager ko dun sa being cost control clerk is medyo may attitude siya kung hindi mo siya kilala. But eventually, na-manage niya naman yung attitude niya nung katagalan na, pero hindi na ako sa department niya. Siyempre, habang nag-aaral, actually, hindi pa ako graduate nung na-hire nila ako. So, parang nasa training time pa lang ako, ganyan. And then, hindi ako nagpaalam. Kasi nga may attitude siya. Yung feeling ko, pag nagpaalam ko sa kanya, pagagalitan niya ako. So, hindi ako nagpaalam sa kanya. May mga graduation practices kami, ganyan. And graduation namin, sabi ko magpapaalam. Parang nagpaalam lang ako sa kanya ng ilang araw. Pero yung mga next days, hindi na. Kasi nga, ganun yung attitude niya. Tapos, sinabihan ako ng HR na, hindi ka na magpo-proceed kasi parang hindi mo na-meet yung standard na kailangan nung manager mo sa'yo or nung supervisor, ganyan. Sabi ko, okay lang po. Pero, tinuruan ako ni mama nun. Sabi niya, sabihin mo kung may bakanting position. Sabi ko. Tapos, sinabi niya sa akin na meron daw bakanting spot, which is yung pagiging executive secretary. So, from cost control, girl, napunta sa executive office ang ante ninyo. Pero, hindi agad na bigay kasi, parang, syempre mag-i-interview pa sila ng iba, yung mga may experience, ganyan. So, nung time na yun, sabi ko, sige po, parang 2 weeks, 1 week na hindi pa ako tinatawagan. Sabi ni mama, tawagan mo para alam nila na waiting ka, ganyan. Di ako kahit nakakaya, sige, tawag ako. Sabi ko, ma'am, hindi pa po babakante yung ganito, ganyan na position. Excited na po ako makabalik dyan sa hotel, ganyan. So, eventually, nakuha ako. Executive assistant. And then, after that, dun ako sa executive assistant. So, dumating dun sa point naman na nag-resign yung manager. So, wala na manager. Pero I really love the experience sa executive office kasi feeling ko ako yung nagre-represent ng meeting sa outside. Kapag kailangan ng mga meeting sa ibang hotel, ganyan, may mga ka-meeting, ako yung pinapadala, nagte-take down sa ako ng minutes kapag meeting, ganyan. Tapos lahat ng department, nagre-report every morning or every week kung ano yung progress. Sa akin binibigay yung monthly report. Ako yung nag-check, ina-analyze ko, tapos i-report ko sa manager. Parang ganun yung ginagawa ko doon. Until such time na nag-resign yung manager, and then wala na akong gagawin. Kasi wala na magmamando sa akin eh. Diba? So, ano pang sense na nandun ako sa executive office? Now, dumating yung isang manugang nung may-ari ng hotel, and then siya yung naging manager. Siya yung naging resident manager ng hotel.
Tinignan niya kung ano yung mga kaya kong gawin, kung ano yung gusto kong gawin. And then, noong una, niloloko niya pa ako. Sabi niya sa akin, sa engineering ka na lang, gawin ka nilang clerk dun as clerk dun sa engineering. And then, after that, niloloko niya lang ako kasi pabalik na siya ng US that time. Sabi niya, dun nila ako sinabi na mapupunta ako sa sales and marketing. So, nung nasa sales and marketing ako, eventually, alam niyo yun, yung time na yun is parang, kasi syempre iba yung rate mo nung hindi ka pa regular, dun sa rate mo nung regular ka na. So, hindi nila ako nire-regular, magwa 1 year na hindi pa nila ako nire-regular. Ang ginagawa nila sa akin, inililipat nila ako ng ibang department, para, alam niyo yun, mag-renew yung contract as contractual. Tapos, after that, saka, naikot ko naging marketing assistant ako, naging sales executive, naging marketing coordinator, event coordinator, blah, blah, blah. Pero eventually, na-regular naman ako. And then, after that, dun ko na-master yung paano gumawa ng events, paano gumawa ng proposal, paano mag-line up ng kung anong kailangan kapag gagawa ka ng proposal sa board of directors ng event na gusto mo mangyari. Kaya, I have all these skills. Ganon. Tapos, after that, ayun, na-realize ko na, ito pala yung masayang gawin. Yung nagki-create ka ng idea mo. Even yung mga promos ng restaurant, sa akin na pinapagawa, yung promo ng restaurant, and then kung may mga events sila, kunwari anniversaries, or kunwari, Mother's Day, February 14, mga New Year, mga Valentine's, ganyan, mga Halloween, ayan, sa akin lahat yun naka-assign. Which is I really enjoy kasi nakakatuwa siya na kapag maganda yung output and everything. So, yun. So, yun yung naging foundation siguro kung bakit ito yung parang nilook forward ko na gagawin kong business in the future. And currently, we're working on that. Tapos, after that, nalipat pa ako sa restaurant na napasok ako sa accounting kasi ginawa akong cashier ng restaurant. From sales and cross-training, uso ang cross-training dun sa hotel. So, yung mga cashier, nilipat nila as marketing, parang switch nila. Ganun yung nangyari. So, eventually, napunta ako sa F&B, which is sobrang saya. And dun ko naranasan na talagang after work, kunwari closing ang schedule namin. After work, ayan, lalabas, jamming muna, tapos pag nasayahan, madaling araw na uuwi, umaga na uuwi, tapos papasok ka pa ng parang ligo lang yung reason mo para umuwi, which is, yun yung isa sa mga naging, struggle ko that time, kaya galit na galit sa akin lagi ang aking father, ganon. Tapos, eventually, kailangan nila ulit kasi parang nag-mass resignation yung mga nasa marketing and sales because of compensation issues, I think. And then, ako yung naging one-man personnel ng ilang linggo. Actually, merong isinama na isang tao doon. And kaming dalawa yung supposedly mag-handle, but eventually nag-resign siya due to miscommunication or siguro hindi tamang impression sa nangyayari sa management by that time. So, nangyari is nakumuha ng parang front desk and sila yung nilagay sa marketing. So, dun na nag-revolve yung mas deeper understanding ko when handling managing a company or something. Kasi tinuruan niya ako kung paano tamang costing, kung paano yung proper pitching, kung paano mag-push ng sales, mag-market, and all of that. So, I had almost 3 years training sa kanya. I think almost 3 years, yes, na training sa kanya kung paano yung proper handling. So, marami akong natutunan and that career is really magical for me kasi
binigay nila sa akin yung, ano, yung chance na ma-explore yung ganong klaseng industry. And after that, I need to move here in Manila again. Kasi, namatay yung dad ko and walang kasama si mama. Tapos nandito na rin naman yung kapatid ko. We need to move here. And dito, gustuhin ko man na bumalik sa hotel industry. Pero hindi ko na kaya. Kasi magsisimula na naman ako sa simula. And ang minimum na pasahod dito by that time is mababa lang. So, kung i-estimate ko yung expenses namin, hindi kaya na mag-minimum wage ako dito sa Manila. So, I choose to apply sa BPO, sa mga call center. So, eventually, ang nangyari is, nag-apply ako dito sa TechnoHub. Meron ako mga pending application, pero yung PCOS ko is umatake. And I cannot complete the medical exam kasi hindi nila ako kukuhanan ng urine until matapos yung mens ko. But it took like weeks. Hindi. So, wala na akong fund. Paubos na yung perang hawak ko. And then, nung papunta ako sa Teletech, magpa-follow up ng application sana. Merong humarang sa akin na headhunter. And then, sabi niya, 1-day process lang to, ma'am. Then, magkakaroon ka na po ng JO pagkatapos. Nakakatawa kasi, nung mga time na yun, alam ko na parang, masasagad na talaga ako. Wala nang pera, ganyan. Ang nangyari is, parang from 1 p.m. hanggang, kasi sobrang traffic in December yun, nung na-hire ako. So yun, December yun, sobrang traffic. Parang inabot ako ng 3 hours sa biyahe from TechnoHub going to EDSA, Transcom. Tapos sabi ko dun kay kuya driver, kasi may shuttle yun. Sabi ko, kuya, baka hindi na nila ako tanggapin. Sabi niya, hindi yan, ma'am. Yun pala, ang hiring process ng BPO is 24 hours. So, eventually, hindi ko alam Pero nakakatuwa yung process kasi akala ko talaga hindi ako matatanggap. Kasi mga kasabayan mo na mga kasabayan ko nag-apply is mga veterano na sa BPO. And alam mo yun, nagchichismisan sila doon, puro sila English speaking. Ako, parang hindi ako ganun ka-confident kasi ramdam ko kung gaano sila ka-fluent. Ang English ko is English, Filipino conversations. Filipino to Filipino conversation, hindi siya ganun ka-professional. So, medyo kinakabahan ako, baka hindi ako makapasa, ganyan. Tapos may exam. And then, eventually, after how many hours, lumabas ako ng Transcom na meron akong JO. Alam niyo yung power talaga ng manifestation and prayers that day. Sabi ko, kailangan ko na ng trabaho, hindi ko na afford na wala. So, yon. So, I think dun muna natin puputulin. See you in the next episode.